Noong taong 1962, sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok sa Samar, naninirahan ng mga taong payak ang pamumuhay. Tahimik sa lugar kapag umaga, subalit pagsapit ng gabi ay madalas may mga kakatwang pangyayari, mga nilalang na hindi mapaliwanag, mga sigaw na mula sa kakahuyan at mga kababalaghang nagiiwan ng takot sa bawat pamilya. Isang gabi ng malakas na ulan sa gitna ng masukal na gubat, isang binata ang sugatan at halos mawalan ng malay. Siya si Tirubyo, isang aswang na may kakaibang kalooban, hindi tulad ng ibang aswang na pumapatay at kumakain ng tao. Pinipili niyang labanan ang sarili niyang lahi. Sa araw siya'y nakikihalubilo sa mga tao, tumutulong mag-ani, nagbubuhat ng mabibigat at nagiging sandalan ng mga may sakit. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, siya ay nagiging mabangis na mandirigma, tinutugis ang ibang aswang at mga taong may masamang balak sa kanilang baryo. Duguan si Tirubyo matapos makaharap ang isang pangkat ng 3 aswang na dumayo mula sa kabilang bayan. Nagawa niyang patumbahin ang dalawa, ngunit siya'y tinamaan ng malalim na sugat sa balikat at halos hindi na makabangon. Habang siya'y nakahantusay sa ilalim ng punong kahoy, isang liwanag ang biglang lumitaw. Ang liwanag na iyon ay nagmumula sa isang inkantadang nagngangalang Winawe, isang magandang prinsesa mula sa mundo ng mga engkanto. Matagal niya nang binabantayan ang kagubatan at doon niya nakita si Tirubyo na halos wala ng buhay. Nag-anyong tao si Winawe, isang dalagang may maamong muka, maputi ang balat at tila isang karaniwang babae mula sa baryo. Lumapit siya kay Tirubyo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang palad sa sugat ng binata. "Diyos ko, ano nangyari sa iyo? Huwag kang pumikit, labanan mo ang sakit." Napamulagat si Tirubyo, hirap sa paghinga. "Bakit mo ko tinutulungan? Hindi mo alam kung sino ko." "Hindi kailangan malaman kung sino ka. Ang alam ko, kailangan mo mabuhay." Dumampi ang mahiwagang kapangyarihan ng engkantada, bagamat hindi tuluyang nawala ang sugat. Naghilom ito ng sapat para makakilos muli si Tirubyo. Ngunit sa kanyang isipan, pilit niyang inilihim ang kanyang pagkatao. Kinabukasan, nagising si Tirubyo sa isang maliit na kubong itinayo sa gilid ng gubat. Doon niya unang nasilayan ng malinaw si Winawe. "Sino ka talaga? Wala kang katulad sa baryo, para kang hindi tao." Ngumiti lamang si Winawe. "Ako isang simpleng babae na nagkataong napadaan dito. Ang mahalaga ay gumaling ka." Simula noon, nagkaroon sila ng pagkakaibigan. Tuwing umaga magkasama silang naglalakad sa bukirin, tumutulong sa mga magsasaka at minsan ay nagbabahagian ng kwento tungkol sa kanilang buhay. Hindi alam ni Winawe ang binatang kanyang tinulungan ay isang aswang, at hindi rin alam ni Tirubyo na ang babaeng kanyang minahal ay isang engkantada. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti silang nahuhulog sa isa't isa. Ngunit sa likod ng lahat ng mga panganib na patuloy na nagbabantang sumira sa kanilang kapayapaan, ang mga aswang na gustong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang mga kasama kay Tirubyo, at ang mga nilalang mula sa daigdig ng engkanto na ayaw tanggapin ang pag-ibig ni Winawe sa isang nilalang na tulad niya. Makalipas ang ilang araw, mula nang iligtas ni Winawe si Tirubyo sa tiyak na kamatayan, unti-unting bumalik ang lakas ng binata. Sa tuwing nagigising siya sa maliit na kubo na itinayo ng engkantada, lagi niyang nasisilayan ang ngiti ng dalaga na tila nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Isang umaga, habang sumisikat ang araw sa gilid ng bundok, dumating si Winawe na may dalang basket ng mga prutas at halamang gamot. "Narito, Tirubyo, kumuha ako ng ilang bunga mula sa kagubatan. Mabuti ito para sa iyong sugat." Umupo siya sa tabi ng binata at marahang tinanggal ang balot sa balikat nito. Bagamat halos maghilom na, bakas pa rin ang lalim ng sugat
na dulot ng labanan sa mga aswang. Salamat, Binawi. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako muling nagising. Huwag ka magpasalamat. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang mahalaga, ligtas ka na. Habang nag-uusap sila, may ilang batang dumaan sa may gilid ng kubo at kumaway kay Tirobyo. Kuya Tirobyo, tulungan mo naman kami mamaya sa pagbubuhat ng mga kahoy. Sabi ng batang lalaki. Oo, darating ako mamaya. Hintayin niyo ako sa may ilog. Nagtaka si Binawi. Kilala ka nila? Para bang sanay na sila na lapitan ka. Matagal na ako tumutulong dito sa baryo. Sanay na ang mga tao na humingi sa akin ng tulong. Kahit pabigat o mahirap, ginagawa ko para sa kanila. Hindi na nag-usisa pa si Binawi, ngunit sa kanyang puso, lalo siyang humanga kay Tirobyo. Pagsapit ng hapon, magkasamang nagtungo sina Tirobyo at Binawi sa ilog upang tulungan ang mga bata at ilang magsasaka. Pinutol nila ang ilang troso at tinawid sa kabilang pampanga. Nakita ni Binawi kung papaano buhatin ni Tirobyo ang mabibigat na kahoy na para bang wala itong bigat. Maraming salamat, Tirobyo. Kung wala ka, hindi namin matatapos to agad. Walang anuman. Masaya akong makatulong. Tahimik lamang si Binawi, ngunit palihim siyang nagmamasida. Batid niya na hindi karaniwan lakas ng tao ang taglay ng pinata. Ngunit pinili niyang hindi magtanong. Kinagabihan na, habang mahimbing ang tulog ng mga tao sa baryo, lihim na lumabas si Tirobyo. Alam niyang hindi matatapos ang gabi nang walang panganib. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang mga kaluskos sa gubat. Mula sa malayo, 3 aswang muling lumitaw. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag at ang kanilang mga pangil ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Narito siya. Siya ang pumatay sa ating kapatid. Ngayong gabi, tatapusin natin siya. Lumabas si Tirobyo mula sa anino ng mga puno, tanga ng isang matalim na gulok. Kung gusto ninyo magasik ng lagim, dito hindi ako papayag. Kailangan niyong dumaan muna sa akin. Sabi ni Tirobyo. Nagpakawala ng mabangis na ungol ang mga aswang at sabay-sabay na sumugod. Mabilis na nakailag si Tirobyo. Tumalon sa gilid at tinaga ang isa sa kanila sa dibdib. Napatras ang nilalang ngunit hindi ito agad bumagsak. Ang dalawa pa ay nagtulungan upang sakmalin siya. Hinawakan siya sa braso at tinangkang kagatin ang leeg. Sa lakas ni Tirobyo, naitulak niya ang isa at sinipa ang pangalawa. Sa gitna ng labanan, dumating si Binawi. Hindi niya mapigilan ang sarili kaya sinundan niya ang binata. Tirobyo! Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang binatang tinulungan niya ay may bilis at lakas na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabago, kumikislap sa ilalim ng buwan at ang kanyang mga kamay ay matalim na ang mga kuko. Nanlumo si Binawi. Aswang! Isa siyang aswang! Bulong niya. Ngunit sa halip na umatras, nakita niya ang tapang ni Tirobyo. Sa halip na umatake ng mga tao, siya ay nakikipaglaban sa sariling lahi. Gamit ang gulok, pinugutan ni Tirobyo ang isa sa mga aswang. Bumagsak ito at tuluyang naglaho ang katawan. Ang dalawa ay mabilis na tumakas. Iniwan ang kanilang kasamahan. Hingal na hingal si Tirobyo, hawak ang kanyang sugatang kamay. Nang mapansin niya si Binawi na nakamasida, napayuko siya. Ngayon alam mo na ang lihim ko. Isa akong aswang. Ngunit hindi ako tulad nila. Hindi ako pumapatay ng tao. Lumapit si Binawi. Bakas ang takot at pagtataka sa kanyang muka. Bakit mo tinago sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Tahimik si Binawi ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang katotohanan ng mga salitang binitawan ni Tirobyo. Natatakot ako lumayo ka. Natakot ako makita mo ako bilang halimaw. Hindi ako aalis, Tirobyo. Ang nakita ko ngayong gabi ay hindi isang halimaw. Nakita ko ang isang nilalang na handang ipagtanggol ang mga walang laban. Napatitig si Tirobyo kay Binawi
at doon nagsimula ang mas malalim nilang ugnayan. Isang pag-ibig na pinagtagpo ng kapalaran, ngunit binalot ng panganib. Kinabukasan matapos ang labanan sa kagubatan, tahimik lamang si Winawe habang naglalakad silang dalawa ni Tirubyo pabalik sa kubo. Ramdam ng binata ang bigat sa dibdib ng engkantada. Ang katotohanan na saksiyan nito ang kanyang tunay na anyo. Habang nakaupo sila sa harap ng kubo, nagsalita si Tirubyo. Kung gusto mong lumayo, maunawaan ko. Hindi ko hadlangan ang pagpapasya mo. Napatingin si Winawe sa kanya at mata man siyang tinitigan. Hindi ko kailan mainiisip na alis ako. Tirubyo, oo, natakot ako nang una kitang makita kagabi. Pero mas malakas ang tiwala ko kung sino ka sa araw-araw. Ang iyong ginagawa para sa mga tao ay sapat na para paniwalaan kong hindi ka masama. Mula pagkabata, kinamuhian ko na ang ginagawa ng lahi ko. Pinipilit ako sumama sa kanila, ngunit pinili ko nga kalabanin sila. Ang kapalit ay sugat at pagtakas gabi-gabi. Pero kung iiwan mo ko, Winawe, mawawalan ako ng dahilan para lumaban. Hinawakan ni Winawe ang kanyang kamay. Hindi kita iiwan. Kahit ano pa ang mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging malapit ang dalawa. Madalas silang makitang magkasama ng mga taga-baryo. Tinutulungan ang mga magsasaka, nagtuturo sa mga bata ng kantang pambata, at tumutulong sa panguhuli ng isda sa ilog. Ngunit sa bawat gabing dumarating, palihim pa rin humaharap si Tirubyo sa mga aswang at masasamang nilalang. Isang gabi habang nagbabantay si Tirubyo, doon sa may masukal na bahagi ng kagubatan, bigla niyang naamoy ang kakaibang samyo. Isang halimuyak na hindi pangkaraniwan. Napalingon siya at nakita niya ang tatlong nilalang na hindi aswang. Ang kanilang balat ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang kanilang mga mata ay kulay berde. Ikaw ba si Tirubyo? Wika ng isang nilalang. Mahigpit ang hawak ni Tirubyo sa gulok. Sino kayo? Hindi kayo galing sa lahi ng aswang. Tama ka. Kami mga bantay mula sa mundo ng engkanto. Narito kami para bigyan ka ng babala. Nag-iba ang pakiramdam ni Tirubyo. Alam niyang may kinalaman si Winawe. Anong ibig mo sabihin? Ang prinsesang si Winawe ay hindi dapat makisalamuha sa isang nilalang na katulad mo. Bawal siyang umibig sa isang aswang. Kung magpapatuloy ang inyong ugnayan, kapahamakan ang darating sa kanya. Hindi ko siya pinilit. Ako man ay nagtataka kung bakit siya nananatili sa akin. Pero kahit anong mangyari, hindi ko siya pababayaan. Kung ganoon, paghahandaan ka namin. Dahil kapag nalaman ng hari ng aming kaharian, hindi lamang ikaw ang mapapahamak, kundi pati si Winawe. At sa isang iglap, naglaho ang tatlong nilalang. Naiwan si Tirubyo na balisa at puno ng pangamba. Kinabukasan dinala ni Tirubyo si Winawe sa ilog. Doon niya ipinaabot ang kanyang pag-aalala. Winawe, may dumating kagabi, mga bantay mula sa kaharian ninyo. Binalaan nila ako na tigil na natin ang ugnayan. Kapahamakan daw ang darating kapag pinagpatuloy pa natin to. Nag-iba ng mukha si Winawe. Halatang alam niya ang totoo. Oo, Tirubyo. May batas sa aming kaharian na hindi maaaring umibig ang isang engkantada sa ibang nilalang, lalo na sa isang aswang. Kung malaman ito ng aking ama, ipapahuli niya ako at baka ikaw ay parusahan. Humigpit ang pagkakahawak ni Tirubyo sa kamay ng engkantada. Kung ganoon, kailangan mo bumalik sa inyo. Huwag mo lang ipagpapasapalaran pa ang sarili mo. Umiling si Winawe. Hindi na ako babalik. Pinili ko manatili sa tabi mo. Kahit saan tayo dalhin na kapalaran, sasamahan kita. Napayakap si Tirubyo sa kanya. Ngunit sa likod ng yakap na yon, dama niya ang mabigat na panganib na paparating. Kinagabihan muling nagparamdam ang mga aswang. Dalawa ang lumitaw sa labas ng kubo ni Tirubyo. Hindi ka naligtas, Tirubyo. Marami na sa amin ang nagbabalak sa'yo.
Hindi ka pwedeng manatiling buhay. Kung kailangan ninyong lumaban, lumaban tayo ngayon. Hindi ko kayo uurungan. Bumangis ang anyo ng dalawang aswang at sabay-sabay na umatake. Ngunit bago pa man makalapit, itinaas ni Winawi ang kanyang dalawang kamay mula sa kanyang palad. Lumabas ang maliwanag na liwanag na pumigil sa paglapit ng mga aswang. Napatras ang mga ito. Nasunog ang kanilang balat. Engkantada! Kaya pala tumagal itong aswang na ito dahil sa'yo. Sa takot, mabilis na tumakas ang dalawa. Napalingon si Tirubyo kay Winawi. Ngayon alam ko na, isa kang engkantada. Kaya pala, mulat-mulat pa, kakaiba ka. Ngumiti si Winawi. At ngayon alam mo na rin kung bakit ako pinababantay ng aking ama sa mga bantay. At kahit na, hindi pa rin ako lalayo sa'yo. Muli silang nagyakap at sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinagtibay nila ang kanilang pangako sa isa't isa. Kahit laban sa kanilang mga lahi, hindi sila bibitaw. Makalipas ang ilang gabi mula nang ipakita ni Winawi ang kanyang kapangyarihan laban sa dalawang aswang, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa kagubatan. Ang mga nilalang mula sa kaharian ng engkanto ay nagsimulang maghanap ng kanya-kanya habang ang mga aswang ay nagkaisa upang pabagsakin si Tirubyo. Isang umaga, habang naglalakad sila ni Tirubyo at Winawi sa tabing ilog, nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa ang engkantada. Tahimik siyang nakatitig sa malinaw na tubig na dumadaloy. Nararamdaman ko na malapit na silang dumating. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo makakaligtas. Hinawakan ni Tirubyo ang kanyang balikat at pinatibay ang loob nito. Huwag kang matakot. Hanggat naririto ako, walang makakaagaw sa'yo. Lalaban ako kahit sino pa ang umarap sa akin. Ngumiti si Winawi, ngunit sa kanyang mga mata ay malinaw ang takot. Alam niyang ang kanyang ama ang hari ng mga engkanto. Hindi titigil yun hanggat hindi siya nakakabalik sa kanilang kaharian. Kinagabihan na, habang mahimbing na natutulog ang mga taga-baryo, nagising si Tirubyo sa malakas na kaluskos mula sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang kanyang gulok. Lumabas siya at nakita niya ang 5 aswang na nakapalibot sa kanilang tahanan. Ngayong gabi matatapos na ang pagtataksil mo sa iyong lahi, Tirubyo. Hindi mo na kami kayang labanan mag-isa. Tumaas ang dibdib ni Tirubyo sa galit. Humakbang siya palapit at humanda sa labanan. Ngunit bago pa man siya makasunod o makasugod, lumabas si Winawi. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag at mula sa kanyang mga palad ay kumalat ang nakakasilaw na liwanag. Napatras ang mga aswang, ngunit hindi sila umatras ng tuluyan. Kahit engkantada ka pa, hindi nyo kami matatalo kapag nagkakaisa kami. Sumugod ang isa at sinubukang sakamalin si Tirubyo. Mabilis itong naiwasan ng binata at tinaga niya sa tiyan ang nilalang. Tumilapon ito at bumagsak, ngunit bago tuluyang namatay ay naglabas ng malakas na sigaw na parang panawagan sa iba. Ilang saglit lang, dumating pa ang 3 aswang mula sa kagubatan. Ngayon ay 8 na ang kanilang kalaban. Humarap si Tirubyo kay Winawi. Kailangan mo tumakas. Hindi ko sila lahat kaya labanan. Hindi tayo iwan. Lalaban tayo na magkasama. Muling kumislap ang kanyang kapangyarihan at 2 aswang ang natamaan ng liwanag. Napaso at napulbos ang balat. Samantala, 3 aswang ang nakipaglapit kay Tirubyo. Nagsagupaan sila ng gulok at mga kuko. Malakas ang kalaboga ng kanilang mga katawan sa lupa at ang paligid ay napuno ng kanilang mga ungol. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang yumanig ang paligid. Mula sa kalangitan ay bumaba ang 3 nilalang na mula sa kaharian ng engkanto. Ang kanilang kasuotan ay kumikislap at ang kanilang mga kamay ay may hawak na sibat na gawa sa liwanag. Prinsesa Winawi, ipinag-uutos ng hari na bumalik ka na ngayon. Hindi mo maaari ipagpatuloy ang iyong pagsuway. Wika ng isang engkantong bantay. Hindi ako babalik.
Pinili ko manatili sa piling ni Tirobio. Kung ganoon, wala kaming magagawa kundi pilitin ka. Hinawakan ni Tirobio ang kamay ni Winawe at hinarap ang 3 bantay. Kung gusto ninyong kunin siya, kailangan muna ninyo akong patayin, sabi ni Tirobio. Naglapitan ang mga bantay at itinaas ang kanilang mga sibat. Ang kanilang liwanag ay tumama sa lupa at muling umatake ang aswang. Ngayon ay isang kaguluhan ang nagaganap. Engkanto laban sa aswang at si Tirobio at Winawe ay nasa gitna ng labanan. Ang mga sibat ng mga bantay ay tumama sa katawan ng mga aswang at nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit kahit sugatan, hindi agad sumuko ang mga nilalang ng dilim. Si Tirobio naman ay patuloy na pakikipaglaban ang ginagawa. Humahataw ng gulok at pumapatay ng isa-isang kalaban. Si Winawe ay nakatayo sa gitna. Inilabas ang kanyang liwanag upang maprotektahan si Tirobio. Ngunit habang tumatagal, palakas ng palakas ang enerhiya ng mga bantaya. Ang kanilang kapangyarihan ay malinaw na galing sa mismong hari ng engkanto. Ito na ang huling babala, prinsesa. Kung hindi ka babalik, pati ang aswang na yan ay mawawala sa mundo. Nalumo si Winawe. Sa kanyang puso ayaw niyang bumitaw, ngunit alam niyang hindi magiging madali ang pagtatakas laban sa kanyang sariling kaharian. Humawak siya ng mahigpit kay Tirobio at bumulong. Handa ka ba? Dahil mula ngayon, wala nang atrasan. Tumingin si Tirobio sa kanyang mga mata at tumango. Handa ako hanggang sa huling hininga. At sabay silang humarap sa paparating na panganib, ang mga bantay ng engkanto at ang mga aswang na uhaw sa dugo. Sumiklab ang hangin habang ang paggigting ng labanan ay patuloy. Ang lupa sa paligid nila ay nabahiran ng putik at dugo. Ang mga sigaw ng aswang at ang maingay na babala ng mga bantay ng engkanto ay naghalo-halo sa katahimikan ng gabi. Si Tirobio ay pawis na pawis, nanginginig sa pagod, ngunit hindi bumitaw ang kanyang bisig. Bawat hampas ng gulok niya ay may kasamang pag-asa at puot. Pag-asa na maprotektahan si Winawe, puot sa lahi niyang minsang nagbigay ng lulong sa mga taksila. Isang bantay ang tumiklop ng malakas sa harap ni Tirobio. At bago pa man siya makahinga, may aswang na sinubukang magsakmal mula sa kaliwa. Iniliko niya ang katawan, pinigilan ng pag-atake at may bitaw na iyak na sumigaw mula sa dibdib ng nilalang nang tamaan ng kanyang gulok. Ngunit habang umiikot ang galaw, naramdaman ni Tirobio na may ibang puwersa sa kanyang loob. Ang pagnanasang kumawala ang kanyang aswang na kalikasan at lamunin ang galit na ito para sa sarili at kinubli niya iyon. Pinakawala ng sinag ng determinasyon at hindi hinayaan ang anino ng sarili ng lahi niya na maghari. Samantala, si Winawe ay hindi lamang naglalabas ng liwanag. Ginamit din niya ang kanyang tinig. May mga awit na kakaiba, parang lumang panalangin mula sa dingding at daigdig ng engkanto. Ang mga awit niya ay nagbigay ng kalakasan kay Tirobio at sa dulot ng kalituhan sa mga aswang, may ilang bantay na natigilan. Tumigil sa kanilang pagkilos at saka unti-unting bumaba ang kanilang kamay sa may sibat. Ngunit hindi sapat iyon, marami pa ring aswang ang nananatiling nakatayo doon. Maya-maya, isang matandang boses ang sumigaw mula sa gilid ng punong kahoy. Maliwanag ang pagkakakilanlan ng bumibigkas. Si Mang Dado, ang albularyo ng baryo. Lumabas na bitbitang isang lumang garapon at punong-puno ng mga halamang gamot. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pag-aalala, ngunit hindi siya tumalikod nang makita ang gulo. Tirobio, Winawe, lumayo kayo sa gitna. Hayaan ko muna kayong magkalaban, ngunit huwag kayong papayag na mapinsala ang iba. Nagulat ang lahat.
Ang presensya ng isang albularyo ay, sa ganoong sandali, ay tila isang kakaibang balanse. Alam ni Mandado na ang kwentong gumakalat tungkol sa mga engkanto at aswang, at matagal na rin siyang nakapansin ng kakaiba sa paligid. Ngayon, kinailangan niyang pumasok para tumulong. Habang ganon, isang malakas na sigaw ang humampas mula sa dulo ng gubat. Parang awit na may kasamang puot. Lumapit mula sa gitna ng mga puno ang isang mataas at makapangyarihang nilalang. Siya ang pinuno ng mga aswang na hindi pa lumalabas noon. Si Apong Dalakit. Kilala sa bangis at matibay niyang pamumuno sa kanilang lahi. Ang mga mata niya ay isang bungad ng dilim at ang kanyang katawan ay saksi sa maraming labang nagawa. Tirobyo, ikaw ang naghasik ng hiwalayan sa ating lahi. Iniligtas mo ang isang engkanto, isang engkantada. Pinagtaksilan mo kami. Tumahimik ang sandali. Lumupog ang mga bituin sa kanilang katahimikan sa bigat ng sinabing iyon. Hindi ko kayo pinagsamantalahan. Gusto ko lamang natigilan ninyo ang pagpatay sa mga inosente. Hindi lahat ng tao ay makakalimot sa dugo ninyo, ngunit hindi rin dapat kami laging biktima. Sabi ni Tirobyo. Ngumisi si Apong Dalakit ngunit hindi ito ngiti ng habag. Ngiting puno ng panghahamak. Ipinakita niya ang mga kuko niya nga pumipintig sa galit. Basta't may dugo pa sa'yo, meron ding dahilan para kami magalit. Ngunit may mas malalim akong nararamdaman. May nawawasak sa ating lahi dahil sa'yo. At dahil sa'yo, ang paghihiganti ay hindi matatapos hanggat may lalabas na dugo. Nagmadali ang mga aswang sa paligid. Nagpabalik loob ang ilan sa kanila at nag-ambag ng bagong lakas sa pinuno nila. Nag-uunahan sila sa pagbuhos ng galit at paghahanap ng paraan para patayin si Tirobyo. Ngunit hindi nag-abilidad ang prinsesa ng engkanto. Si Winawi ay tumayo, mas matatag kaysa sa dati. Tinignan niya si Apong Dalakit ng malamig. Hindi mo siya kilala, Apong Dalakit. Nakita ko ang puso niya. Kung may dapat na humusga dito, hindi ang dugo. Ngunit hindi ko kayo pipigilan. Malinaw kung sino ang pinili ko. Ang mga bantay ng engkanto ay nag-urnos ng posisyon. Malinaw silang inatasan ng hari pero may alinlangan ang ilan. Sa pagkukulang ng malakas na pagsabog ng kapangyarihan ng hari ay isang tanda na nag-alangan sila dahil sa pagmamahal ng prinsesa sa isang nilalang mula sa kabilang panig. Dumating ang karimlan at unti-unting bumaba ang presyon ng hangin. Si Tirobyo ay tumingin sa paligid sa mga magsasakang nagtatago sa likod ng mga punong iyon, sa mga bata na nagtatakbuhan, at muli niyang nagawa ang isang pagpapasya na sinukuan ng pag-ibig. Hindi siya magpapahintulot na maging dahilan ng digmaan nasisira sa mga inosenteng tao. Winawi, kailangan kong gumawa ng bagay. Kung kailangan kong matapos para mapahinto ang digmaan, gagawin ko. Pero hindi ko hayaan na maranasan ng baryo ang pot nyo. Kung yan ang plano mo, hindi kita hayaang mag-isa. Meron pa akong paraan, ngunit delikado ito. Ito'y nangangailangan ng sakripisyo. Huminto si Mang Dado at tumingin kay Winawi nang may pag-asa at takot. Ano ang mangyayari kung gagamitin niya ang mismong pinanggalingan ng kanyang lakas para putulin ang ugnayan niya sa lahi nila? May ritual na nabanggit sa matatandang aklat. Isang pagpupumilit ng lupong dugo, ngunit may kapalit, maaaring mawala din ang pagkatao niya. Ang mga mata ni Tirobyo ay nagliyab at bumilis ang kanyang paghinga. Alam niya ang ibig sabihin ng pagpupunit ng lupong dugo. Isang sinaunang ritual na papatayin o kukunin ang sumpa ng aswang. Ngunit posibleng burahin din ang mga natitirang alaala at kabutihan sa loob niya. Kung ito'y magtagumpay matapos sa loob niya, kung ito'y matagumpay matapos ang kanyang pag-asa at pagdurusa. Ngunit nangangahulugan din ito ng pagkawala ng mga bagay
na nagbigay sa kanya ng pag-ibig at dangala. Sa ilalim ng pinakamalaking puno, inihanda ni Mang Dado ang isang paikot na palayan ng asina, abo at halamang gamot. Kumalat ang hangin na habang iniinom niya ang mga damo, ang mga sandaling tinunaw sa loob ng banga. Siya ang magiging gabay sa ritual, ngunit alam niya na sa kanyang puso na hindi sapat ang sinasabi sa kanya ng mga aklat. Kailangan ng malakas na loob at higit sa lahat, pagkakaisa ng dalawang taong magsisilbing palyo. Kailangan ninyong magsanib ng dugo, hindi para patayin ang isa sa inyo, kung hindi upang pakawalan ang lakas na humahawak sa sumpa. Ito'y mapanganib, maaari kayong mawala ng diwa at maaari ding magbago kayo ng hindi inaasahan. Ngunit kung ito'y magtagumpay, mawawala ang sigla ng aswang sa inyo. Ang mga mata ni Tirubyo ay nanginginig ng bahagya. Pinagmasdan muna niya ang kapaligiran, ang mukha ng bata na nakasilip mula sa likod ng palumpong, ang mga aalirap na ilaw ng mga lampara ng baryo at si Binawi na hawak ang kamay niya ng mahigpit. Kung ito ang kailangan para hindi na masaktan pa ang mga inosente, gagawin ko. Pero hindi namin pahihirapan ang inyong kaharian. Ayusin natin na mapayapa, sabi ni Tirubyo. Napatingin si Binawi sa kanya at ngumiti ng may halong lungkot. Kung mawawala ang bahagi ng iyo na maliit at tahimik, sana hindi mawala ang pag-ibig mo sa akin. Kung mawawala ako dahil sa pagbabalik sa kaharian, dahil sa ritual na to, huwag kang susuko. Nag-umpisa si Mang Dado sa ritual. Bawat salita niya ay parang lumulubog sa lupa, ngunit unti-unting nagiigting ang enerhiya. Kinuha niya ang ibabang bahagi ng sugat ni Tirubyo. Ipinukpok ng maayos ang mga halamang gamot sa palad ng binata. At sa kadahan-dahang tulong ng isang maliit na tusok, si Binawi naman ay nagbukas ng isang maliit na panyo. Pinunasan ang kanyang mga kamay at hinanda ang sarili para sa bahagi niya. Hindi nagtagal, ang hangin ay nagsimulang mag-ikot sa kanilang paligid. Tila may nag-aabang na mas malaking pwersa. Ang mga bantay ng engkanto at mga aswang ay napatingin sa paligid. Napagtanto nila nga may nagaganap na kakaiba. Ang mga bituin na tila naglaho at mga anino na unti-unting nagdilim. sabay ninyong ihandog ang dugo sa lupa at sabay kayong ihaharap ang inyong mga puso sa hangin. Sumunod sila. May pag-aalangan sa dibdib ni Binawi habang nilalapit niya ang kanyang palad sa dugo ni Tirubyo. Hindi lamang iyon simbolo, ito rin ay tulay nang magdikit ang kanilang mga palad sa pulang patak. Isang kumislapang sinaga ang sumabog. Parang isang pintuan nang nagbukas sa gitna para iugnay ang dalawang mundo. Ngunit bago pa man tuluyang maganap ang pagbabago, may isang malakas na ungol na sumulpot mula sa gilid ng gubat. Isang sigaw ni Apong Dalakit na parang sinisinghala ang lahat ng galit niya. Sumugod siya at daladala ang kanyang alagad. Malakas na bumalik siya kung saan siya nararapat. Nilapitan niya ang sentro ng kanilang ritual na parang babawiin ang kapalaran. Hindi niyo ako mapipigilan. Hindi niyo kayang agawin sa amin ang kawalan ng karangalan. Biglang kumawala ang isa sa mga aswang na palihim na tumayong panlaban. Nagpatingkad ng isang matalas na pangila at sinubukan nitong saksakin si Tirubyo mula sa likod. Napapikit si Tirubyo at naramdaman ang sakit na pumasok sa kanyang katawan. Ngunit sapagkat nakatuon siya sa ritual, hindi siya mabilis na nakabawi. Si Binawi ay dumapa. Tinakpan ang puso ni Tirubyo at isinaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Sa pagbawakas ng ritual, tila may dalawang landas, ang isang mahinang sandali ng pag-asa at isang lagim na maaaring magwakas kung ang kanilang pagsasama ay maputol sa maling paraan. Habang nagkakahalo ang kaguluhan, isang malakas na ilaw ang pumutok mula sa sentro ng ritual. Isang pagsabog ng enerhiya kung saan ang lupa mismo
ay kumunot at ang mga puno ay nag-alimpuyo. May humahalo ding mga hugis sa liwanag, mukhang mga alaala ni Tirubyo at Winawe. Larawan ng kanilang mga unang pagkikita, ang mga ngiting pinagsaluhan at mga oras na tahimik na nagkayakap habang humahaplos ang hangin. Sa loob ng liwanag na iyon, isang tinig, isang malikhaing tinig ng tao o hayop. Ngunit malalim ang tinig ng lupa. Ang dumapo sa kanilang tenga, ito ang tinig ng nagtatakda ng hatol, ang mga espiritu. Isang pahayag na magsasabing alin ang lalakas at alin ang mawawala. Ngunit bago pa lumabas ang hatol, naputol ang lahat ng pagkakasunod-sunod ng may isang hindi inaasahang pangyayari. Dahil sa pagkakataong yun, tumayo si Tirubyo na puno ng tapang, hawak ang gulok at ramdam ang tibok ng kanyang puso na tila sasabog din sa dibdib. Sa harap niya si Apong Dalakit, ang pinunong kinatatakutan ng lahat ng aswang. Sa likod niya naman naroon si Winawe na hindi bumibitaw sa kanyang kamay, at si Mandado na handa rin sumuporta. Huwag mong ipagpilitan ang pagiging tao, Tirubyo. Isa ka nila lang ng kadiliman. Walang lugar ang awa o pag-ibig sa ating lahi. Kung ganoon, mas pipiliin kong hindi maging kabilang sa inyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kasama ang mga taong minamahal ko kaysa mabuhay sa ilalim ng kasamaan ninyo. Umalingaw-ngaw ang malakas sa sigaw ni Apong Dalakit. Sumugod siya, mabilis na parang kidlat. Samantala si Winawe ay tumayo sa gitna, nag-alay ng isang makapangyarihang awit. Isang tinig na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Ang liwanag na lumalabas mula sa kanyang katawan ay bumalot kay Tirubyo. Tila kalasag na nagprotekta laban sa mga sugat. Sa huling pagkakataon tumalon si Apong Dalakit, tangan ang matalim na kuko at sinugod si Tirubyo upang tapusin ang lahat. Ngunit sinalubong siya ng buong lakas ng binata, isang malakas na saksak ng gulok sa dibdib. Maya-maya hindi nagtagal, mula sa ulap ay bumaba ang isang napakalaking liwanag, ang mismong hari ng mga engkanto. Ang kanyang boses ay malalim at makapangyarihan. Winawe anak, sapat na ang iyong pagsuway. Nararapat kang bumalik sa ating kaharian. Lumuhod si Winawe, nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ama, patawarin mo ko. Alam kong nilabag ko ang batas, ngunit hindi ko matatalikuran ang pagmamahal ko kay Tirubyo. Aswang ka at kailanman ay hindi magkakaugnay ang inyong daigdig sa amin. Ngunit nakita ko ang iyong pagpupunyagi, ang tapang at tunay na pagmamahal, kung kaya't bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Laking gulat ni Tirubyo at Winawe. Isusumpa ko na mula ngayon, ngayong gabi, ikaw Tirubyo ay mawawalan ng pagkaaswang. Hindi ka na muling magbabago tuwing gabi at mawawala ang uhaw sa dugo. Ngunit kapalit nito, iiwan mo ang iyong nakaraan at mamuhay bilang isang karaniwang tao. Lumapit ang hari at tinaas ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad bumalot ang liwanag kay Tirubyo. Naramdaman ng binata ang kakaibang init at biglang naglaho ang bigat na matagal niya ng pasan-pasana. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa dating anyo. At ang kanyang mga kuko na matatalim ay unti-unting nawala. Lumipas ang mga araw at nagbalik ang katahimikan sa baryo. Naging mag-asawa sina Tirubyo at Winawe. Namuhay bilang ordinaryong tao sa gilid ng bundok. Tinanggap sila ng mga taga-baryo dahil sa kabutihang lagi nilang ipinapakita. Si Tirubyo naging mas masipag na magsasaka at si Winawe naman ay tumutulong sa pagpapagaling ng mga may sakit gamit ang kaalaman mula sa kanyang lahi. At mula noon naging alamat sa Samar ang kanilang kwento. Ang pag-ibig ng isang dating aswang at isang engkantada na tumawid sa lahat ng hadlang. At dito po natatapos ang inyong kwento. Muli ako po si Reggie, ang inyong narrator sa channel na Manong Albularyo.
Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, medyo paos na. Kita-kits ulit tayo sa susunod na kwento. Hanggang sa muli.